Mayor Vico Sotto inumpisahan ng ibahagi ang school supplies ng mga estudyanteng Pasigueño. Iyan pag-uusapan natin patungkol sa pinakamahusay na punong lungsod sa bansa, kinabibiliban at hinahangaan ng nakararami na si Mayor Vico Sotto ngayong araw po ng Biyernes, May 16. Pero bago natin pag-usapan yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming salamat din po sa mga kababayan nating OFW na patuloy na sumusubaybay sa ating munting channel. Again, maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila inumpisahan na di umano ang pamamahagi o pamimigay ng pangangailangan or gamit sa eskwela ng mga estudyanteng Pasigueño. So disclaimer lang po mga kaparokya, ito ay para lang sa mga public school student, hindi po kasama yung nag-aaral sa private school. Just to be clear lang po. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa post ng isang netizen sa Pasig na si Rejoice R. Puerto. By the way, thank you so much for sharing this, Miss Rejoice. Kung saan ayon dito mga kaparokya, hindi pa nagsisimula ang klase, ang basic needs ng kids sa school ay ibinigay na ni Mayor Vico Sotto. Waiting na lang sa food packs at allowance. Laking tipid. May PE uniform at socks din, di lang nakasama sa picture. So yun nga mga kaparokya, sobra talagang laki ng matitipid or tipid ng mga magulang ng mga estudyanteng Pasigueño sa pribilehiyong handog ng Pasig LGU sa pangunguna ng butihing Mayor Vico Sotto and Council. Dahil halos lahat ng pangangailangan ng mga student from K to 12 sa school ay provided ng lokal na pamahalaan. Makikita dito yung bag, uniform, black shoes, PE uniform, rubber shoes, payong, kapote, notebook, pencil case, lapis, ballpen at kung ano-ano pa. Grabe, jam pack to the max ang handog ng Pasig LGU. Walang imposible talaga kapag maayos at hindi corrupt ang namumuno. Yung talagang para sa tao ang programa at mga proyekto. Actually, may food packs at allowance pa na bigay di umano ang Pasig LGU. Mga pagkaing masusustansya tulad ng gatas, vitamins at kung ano-ano pa. May allowances na transportation or communication allowance worth of 1,500 na si Mayor Vico Sotto at Pasig LGU lang ang kauna-unahang gumawa ng ganyang programa para sa mga mag-aaral na Pasigueño. Panalong-panalo talaga ang mga Pasigueño sa mga pribilehiyo at benepisyong bigay ni Mayor Vico Sotto at City Council. Kaya di katakataka na landslide ang inabot ng kalaban ni Mayor Vico Sotto na si Sara Diskaya sa katatapos lang na midterm election dahil alam ng mga Pasigueño kung sino ang nagtatrabaho at sino ang may tunay na malasakit sa kanila. At yan nga po ay ang incumbent mayor. The best mayor in this country para sa akin mga kaparokya. Siya lang ang bukod tanging city mayor sa bansa na nagbigay ng ganyang kaingrandeng gamit para sa mga estudyanteng Pasigueño. Though sa Makati may ganyan din pero hindi tulad ng sa Pasig. Dahil alam naman po natin mga kaparokya kung gaano kayaman ang Makati kesa sa Pasig pero mas ingrande ang bigay ng Pasig LGU. Dati aminin man natin o hindi mga kaparokya kapag malapit na ang pasukan, parang ang lungkot ng pakiramdam natin dahil syempre napasarap tayo sa mahabang bakasyon at balik sa realidad. Pero ngayon sa Pasig parang piyesta at Pasko ang pasukan nila dahil madami silang natatanggap mula sa Pasig LGU. Kaya mapabata, matanda, talagang dinudumog at sobrang mahal na mahal si Mayor Vico Sotto. Grabe naman din kasi ang pagpapahalaga at pagmamahal nito sa kanyang constituent. Kaya sinusuklian din siya ng tulad ng ginagawa niya sa mga ito. Swerte talaga kung maituturing ng mga Pasigueño dahil merong Vico Sotto na handang maglingkod, magmalasakit at magmahal sa kanila. Sa batang edad mga kaparokya, dinaig pa ang mga matatagal na
sa politika. Kaya pansin nyo mga kaparokya, di siya nababanggit ng ibang politiko dahil sampal sa kanila ang ginagawa ni Mayor Vico Sotto. Kumbaga, bakit sa Pasig kayang gawin, bakit sa kanila hindi? Kumbaga nakukumpara sila at nalalaman na nakukurap ang pondo ng kanilang syudad. Kaya para sa akin at naniniwala ako na si Mayor Vico Sotto ang pinakamahusay na punong lungsod dito sa bansa. At para sa akin din ay siya po ang pamantayan ng mga politiko sa kasalukuyang panahon. Bakit para sa akin siya ang the best mayor sa buong bansa? Dahil para sa akin tunay siyang nagtratrabaho. Ramdam na ramdam ng mga Pasigueño yung pagiging ama nito sa kanilang lungsod. Yung ama na kinakamusta ang mga anak kung nasa mabuti at maayos na kalagayan. Yung mga imposible, ginagawa niyang posible. Siya lang yung ama na hindi nangangako pero sinosorpresa at nasosorpresa ang mga anak. Grabe yung dedication sa trabaho. He gives everything to them for his constituent. Para sa mga anak, kahit wala na para sa kanya. Ganyan ang isang ama. Kumbaga, haligi talaga na maituturing ang butihing mayor. Pero mga parokya, binata pa po si Mayor Vico Sotto. Pero yung ginagawa ng isang ama ay nagagawa niya para sa lungsod Pasig. Kaya sobrang nakakabilib ang butihing mayor ng lungsod Pasig. Though magaling din naman po ang mayor namin dito sa Quezon City. Pero iba po talaga ang ginagawa ni Mayor Vico Sotto at napapasana all ang mga taga Quezon City sa mga estratehiyang or tactics na ginagawa ni Mayor Vico Sotto. Talagang masasabi ko mga kaparokya na bukod tanging politiko dito sa bansa na hindi nangangako pero ginagawa ang kanyang trabaho. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol dito? Paki-comment naman po mga parokya at i-share po natin yan sa next video natin. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, magsiingat po tayo at dahil pa bago-bago po ang panahon, mamayang hapon uulan. So magdala po tayo ng payong pananggalang po sa ulan para hindi po tayo or makaiwas po tayo sa sakit. So hanggang dito na lang, thank you and God bless.